Hi viewers! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, i-continue natin yung ating plane and solid geometry series. So nasa portion na tayo ng quadrilaterals or yung mga figures na four-sided. Ngayon, magfo-focus tayo sa rhombus, as a special type ng ating quadrilateral. Area, perimeter, and magkakaroon din tayo ng mga problem solving. So, ayun. So, mag-start na tayo. A rhombus, pag sinabi nating rhombus, it is a parallelogram. Parallelogram siya. Parallelogram na ito, ibig sabihin, lahat ng opposite sides ay parallel. Parallelogram. Ayan. So, pag sinabi kasing parallelogram, opposite sides are parallel. So, etong mga side na opposite, parallel yan. So, dapat same direction. Then, this one, dapat parallel din sila. Same direction. Ito saka ito. Parallelogram na siya. Ang what makes rhombus special, isa doon ay all sides dapat ay equal in length. So, lahat ng sides dapat equal. Yan. So, ito, rhombus to. Kasi, parallelogram siya na kung saan lahat ng opposite sides ay parallel. Tapos, equal pa lahat ng sides. So, rhombus yan. So, dahil lahat ng sides are equal, kapag kinuha natin yung diagonals, sabihin natin, ito yung diagonal number 1, and yung ating diagonal number 2 ay ito, nakaka-form sila ng 90 degrees angle sa kanilang intersection. So, ito, 90 degrees to. Tapos 90 degrees din yan, 90 degrees din to, 90 degrees ito. So, yun yung special sa kanya. Tapos, sa lahat ng parallelogram, kahit square, rectangle, or rhombus, lahat ng kanilang diagonals, dinidivide niya into two equal parts. So, meaning, each diagonal is cut into two equal halves at the point of intersection. So, kung itong kabuuan ng green ay D2, ito magiging D2 over 2, ito magiging D2 over 2. Tapos, itong black, D1 over 2 yung kalahati, then yung kalahati ay D1 over 2. Ayan. So, binabisect Nagba-bisect na yung diagonals, meaning nadi-divide into two equal parts. Tapos, meron pang right angle na intersection or perpendicular. So, yung diagonal ng rhombus, they are a perpendicular bisector ng isa't isa. Yan. So yung D1 dito, ulitin ko lang, dinidivide nila yung sarili nila into two equal parts at the same time perpendicular pa sila sa isa't isa or they form a 90-degree angle with each other. Ayan. So, yun yung mga formula, area and perimeter of a rhombus. So, if given ka ng base and height, so, ito yung rhombus, ito yung base, dapat naka-horizontal na side, tapos ito yung height, ito na yung area niya. So, dito naman sa formula number 2, galing lang din yan guys sa 1 half E1, E2 sin theta. Pinalitan lang natin yung E1 and E2 ng D1, D2. Pero yun din yon. Tapos itong sin theta, kaya siya natanggal kasi 90 degrees na kasi ito eh. Kahit anong angle, di ba 90 degrees. So, ito, palagi yung nagiging sin 90 sa rhombus, no matter what. Kasi nga rhombus siya eh. Yun yung property niya. Perpendicular bisectors yung dalawang diagonal. So, palagi ang magiging sin 90 kapag ka rhombus. So, kung palagi yung sin 90, sin 90 is equal to 1. So, palagi lang din 'tong magwa-1. So, might as well tanggalin na lang natin sa formula para mas simplified siya tingnan. So, ayan. So, yan yung formula ng area, 1 half D1 times D2 or the product of the length of the two diagonals divided by 2. So, ayan. So, meron pa tayong formula. Meron tayong formula ng perimeter. So, yung perimeter lang naman, i-add mo lang naman lahat ng sides, 'di ba? So, A plus B plus C plus D. Pero dahil rhombus 'to, equal lahat ng sides,
4 times A na lang kasi mag-a-add ka lang nung 4 na A. So, ayan. Yan yung ating mga basic formula pagdating kay rhombus. So, i-apply natin siya sa problem. So, mag-solve tayo ng problem. The length of the side of a rhombus is 5 centimeter. So, ito daw yung length ng side. So, lahat ng side ng rhombus ay 5 centimeter. If its shorter diagonal is of length 6 centimeter, what is the area of the rhombus? So, i-drawing natin yung rhombus. Yan. So, 5 centimeter lahat ng sides. Ayan. Tapos, so meron tayong dalawang diagonal. Isang maigsi, which is this one, at isang mahaba, which is this one. So, eto daw yung, ay hindi, sorry, hindi pala. Yung given pala is yung maigsi. So, eto daw yung 6 centimeter. So, dahil perpendicular bisectors ang diagonals ng isang rhombus, pwede nating sabihin na ito ay 3. Ito ay 3. Kasi na-divide siya into 2 equal parts. Tapos, 90 degrees to, di ba? Ayan. Lahat yan, 90 degrees. So, ano yung hinahanap sa problem? Ang hinahanap sa problem, area. So, sige. So, tingnan natin yung formulas ng area. So, ano kaya yung pwede nating gamitin? Ito, kailangan mo pang hanapin yung height. Medyo, medyo mahirap, di ba? Kasi kailangan mo pang malaman to eh. Di ba? So, hindi yon. Hindi yun yung gagamitin natin. Wag muna na, wag yan. Tingnan natin yung iba pang option. So, tingnan natin yung formula number 2, 1 half D1 times D2. Given na tayo ng D1, sabihin natin si 6, kailangan natin mahanap yung D2 or yung mas mahabang diagonal. So, paano natin mahanap si D2? Pagmasdan natin itong na-form na triangle. Yan. Kaya necessary guys na kapag mag-aaral tayo ng plane geometry, inuunan nyo muna yung triangle bago yung quadrilateral. Kasi despite the fact na yun naman talaga dapat yung flow kasi mas konti yung number of sides ng triangle, kumbaga parang progressive na parami yung sides mo as you go through the discussion ng plane geometry. Yung triangles kasi guys ay very helpful siya guys sa lahat ng sa mga analysis natin ng quadrilaterals or any polygons guys. Kung mas madami man yung sides natin, necessary na meron na tayo agad background pagdating sa triangles. Kasi most of our simplifications sa pagsasolve is nanggagaling sa paghahanap ng triangles sa isang figure. So dito, nakahanap tayo ng triangle. And yung paghanap natin ng triangle na yun yung makakatulong sa atin to find the D2. Kasi pwede nating mahanap yung side na to. And kapag nahanap na natin to, since diagonals are perpendicular bisector, x na din to, then mahanap na natin yung length ng full diagonal which is 2x. So, kailangan nating mahanap si x para mahanap na natin yung D2, then mahanap natin yung area. So, balik tayo sa triangle na to na nabanggit ko kanina na na-form. Ayan, so ito si x, ito si 3, ito si 5. Ayan. So, given na ulit tayo ng 3 sides, tapos opposite angle na 90 degrees. So, ayan. Ang tawag dito guys ay right triangle, di ba? Kasi meron tayong angle na 90 degrees. Ay, right triangle pala. So, sa right triangle, meron tayong 3 sides, A, B, and C. Where C is yung hinahanap, tinatawag natin na hypotenuse. Hypotenuse, siya yung longest side ng isang triangle. So, opposite siya ng longest angle which is the 90-degree angle kasi na yung possible na pinakamalaking angle kapag ka right triangle, 90 degrees, wala nang lalagpas pa diyan. So, sa mga right triangles, meron tayong special na formula. Meron tayong tinatawag na Pythagorean theorem. Actually guys, nanggaling lang dito sa cosine law. Ayan, so c squared
is equal to the sum of the squares of the two remaining sides. So, kahit sino na 'to, kahit magkabaliktad, si c squared, siya dapat yung nakahiwalay. Basta, yan yung ating Pythagorean theorem. Yun yung Pythagorean theorem. So, nanggaling lang din yan guys sa cosine law. 'Di ba? Sa cosine law, meron tayong kulang dyan eh. After nung a squared plus b squared, 'di ba meron pa diyang minus 2ab cosine theta. Eh, yung theta doon, yun yung opposite nung c, 'di ba? Which is 90. Eh, cosine 90 kasi is equal to 0. So, magka-cancel na yung negative 2ab cosine theta na doon. Magka-cancel na yan. So, dyan lang din nanggaling yung Pythagorean theorem. So, ayun, para lang mas madali nating makabisa, guys. So, yung sinabi ko naman ng mga nakaraang video, the sine law and cosine law is applicable naman siya sa any type ng triangle. Basta triangle, applicable yung ating sine law and cosine law. So, itong Pythagorean theorem, mas simplified na version lang siya ng cosine law na natanggal lang yung term na negative 2ab cosine theta. So, yung pinakamalaking side square mo, equal lang siya sa sum ng two remaining sides. So, yun yung Pythagorean theorem. So, dito sa triangle na to, pwede natin itong i-apply, yung Pythagorean theorem. So, yun nga. Pero kung gusto niyo mag-cosine law, okay lang naman. Given ka naman ng three sides and the opposite angle. Ganyan din yun, guys. Ganyan lang din yung magiging output mo. So, gamitin na natin yung Pythagorean theorem ngayon. So, meron tayong three sides. Kailangan nating ma-determine asan dyan si hypotenuse. Kasi ito kahit magkabaliktad na nga yun eh. So, sa triangle, asan dyan si hypotenuse? This one, di ba? Kasi siya yung katapat ng 90 degrees. Or yung the largest angle sa loob ng isang right triangle. So, ito na yung hypotenuse. Ito na yung C. So, ito kahit magkabaliktad, okay lang. So, gamitin natin to Pythagorean theorem. So, c squared or 5 squared is equal to a squared, which is x squared, plus b squared, which is 3 squared. So, simplify natin, move natin to sa kabila. X squared is equal to 5 squared minus 3 squared. Then, solve na natin si x. So, 4. So, ito na yung x natin. So, lipat ko to dito sa kabila. Ayan. So, meron ka ng x, which is 4. So, ito na yung ating D2 ay 8 na siya. So, hanapin na natin yung area, 1/2, D1, D2. Or kung gusto niyo lagyan ng sin theta, okay lang. Pero lagi naman yung 90, so 1 na lang yan. So, 1/2, 6 times 8. So, anong value nito? 24. Yan. So, ito yung ating answer. Or 24 centimeter squared. Kasi dalawang cm to. Ayan. So, 24 is the correct answer. So, ayun lang guys muna. Mag-one problem muna tayo. Then, sa next video, doon tayo mag-compute pa ng mga additional problems regarding rhombus. So, ayun lang guys. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, ayun lang guys. See you on the next video.